Madali lang to eh. Basic lang to guys. Formula. Anong formula? Hindi ko na alam. Ito guys yung formula ng arithmetic mean. For example, ano bang given maganda? Abo ko, ayaw ko nyan. Ayaw ko ng word problem. Mag-iisip pa ako nyan eh. Ano kaya? Anong number lagay ko dito ya? 31. Sige, 31 daw. Sabi ni Elise. O ngayon, pwede mo gamitin itong formula. Kasi nga, meron kang middle. Kumbaga ito, nagagamit mo to kapag add yung set of numbers. Alam na natin yung add na numbers. Muna, 1, 2, 3, 4, 5. Add yan. Ganun. Pwede mo yung gamitin. So which means, pag in-add mo tong dalawa, dinivide mo by 2, ito yung lalabas. Yung pinakagitna. 10, 17, 24. So basically guys, magkakaroon ka ng 3 plus 31, that is 34, divided by 2, that is 17. That's correct. So pwede mo gamitin yan. Or kung gusto mo, ganun ulit gamitin mo dito. Tabila. Kasi may middle sila eh. Para makuha mo tong middle na to. So 3 plus 17, that is 20, divided, that is 10. Pwede ganun. O, ito rin sa kabila. Basta may middle, pwede mo yung gamitin na arithmetic mean. Pero kung tinatamad ka, ano na lang. Pag 48 to, by 2, that is 24. (48) 24 nagkad ng 7 7. O, tama. Pero kung ayaw mo ng ganito guys na formula, pwede kang bumalik ulit sa ano, sa grade 1. Sa general formula ng arithmetic, wherein dapat may tatlo kang given dyan. Kumbaga, hanapin mo yung common difference. Dapat meron kang a sub 1, meron kang common difference, hindi, wala pala nun. Meron kang a sub n, tsaka meron kang n. Kasi kailangan mo ng 3 unknown na magkakaroon para makuha mo yung letter D. So as in this case guys, meron tayong 3 sa a sub 1, then meron tayong 31 sa a sub n. Then yung n natin, kung pang ilang terms yung 31, so basically pang 5 siya. Eto guys, pwede mo tong kunin yung common difference kahit add or even yung set ng numbers. Kumbaga mag-add ka na lang eh, para makuha mo yung next term. Gets yun. Hanapin natin yung common difference. So lagay natin yung a sub n, that is 31. So basically guys, yung nakuha na natin kasi siya, so alam na natin yung magiging answer dito na common difference, which is 7. Kasi 10 minus 3 is 7. 17 minus 10 is 7. So dapat 7 din to. Okay. So meron tayong 3 dito, plus yung n natin is 5 minus 1. Then copy natin yung d. Then magkakaroon ka ng 31. Salamat saan? Ano naman ginawa ko guys? 4d na siya kasi 5 minus 1 is 4. Then times d is 4d. Then from here, lipat natin yung 3 sa kabilang side. So magiging minus 3 na siya. Then 4d na. Then yung 31 minus 3, that is 28. Then divide mo siya by 4. So yung 28 divide 4, that is 7. So ibig sabihin, mag-add ka ng 7 sa first term para makuha mo yung second term. Then mag-add ka sa second term ng 7 para yung third term. So on and so forth. So ito yung ginagamit kung ayaw mong mahirapan. Gets na yun. Ayaw yung magbigay ng given. Parang may nakita akong given. Cash flow. Sheesh. Paldo ka na naman. Ito may given na si she. Dito pa ba to guys? Babae to, she.
Series naman, nak. Ay, nandiyan ka pa. Nasaan na yun? Sino nagtanggal ng ano, guys? Paano yung nakalagay? 8, tapos 3 blank, tapos 20. Tama? O, ganun. Anong gusto mong gamitin? Pwede ito, pwede ito. Pero mas madali ito kasi mag-add ka na lang eh. Kasi yung set ng numbers mo may middle. So, pwede mong gamitin to. Ano, ito? Formula? Or ito? O, ito na lang muna. Yung formula ng arithmetic. Mean. So, ano magiging sagot mo sa middle? Dali na, sagutin mo na to, Shi. Ikaw na sumagot niyan. Ayan na yung sagot, oh. Tutuklawin na tayo, guys. Secret. O, 14 daw. Pwede yun, 14. Kasi nga, 8 plus 20 is 24 divided by 2, that is 14. O, ito naman, pag inad mo, walang labas to. Ang sagot? Dali naman lang, guys. 11. O, gawin mo siya dito rin. O, hindi may sagot na siya. Kumbaga, yung common difference mo is 3. Tingnan mo, yung 8 dagdagan mo ng 3 is 11. Yung 11 dagdagan mo ng 3 is 14. Then 14 plus 3 is 17. Yun. O, ganun lang. Tapos na. Yay! Yay! Iba naman. Series. O, pag series naman, guys, ganito naman gagawin. Episode 1. Episode 1. Series. Pag series, i-add mo lang yon. Kung kunyari, meron tayong 8, 11, 14, 17, tsaka 20. Kung yung nakalagay is S sub 3, ano magiging sagot? S sub 3 yan na. Iba yung A sub 3 sa S sub 3, guys. Ang A sub 3, that is 14. Kasi pang third term yon. Pero yung S sub 3, sum yon ng hanggang 3 terms mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng 8 plus 11 plus 14. Hanggang third term ka. So, magkakaroon ka ng 8 plus 11, that is 19. 19 plus 14, that is 33. So, ibig sabihin, 33 siya. At least nagets natin yan, na. Bakit? Hindi ko alam yan. Nag-aawayan nga nila yan, ano eh. Ni Matinto siya si pati Sir Dex. Hindi ko naiintindihan. Si Regis, sumasali din eh. Hindi ko nga alam yun eh. What if yung S sub 5, yung initial, tapos yung first term. Paano naman daw kung sum of all multiples of 6 between 1 and 27? Alaya, hinahamon kayo. Yeah, hinahamon ka na ito. Sagutan mo nga ito, engineer. Yabos agad. Basic lang. So, magkakaroon ka ng 8 plus 11 plus 14 plus 17 plus 20. So, kung ito is 33 na, 33 plus 34, 33, 34. Ay, 33, 37 pala. 33, 37. 33, 37. 70. That's correct. Lakas nyo naman. O, ganun na yung series, guys. Hindi ko nga rin alam eh. Paano ba yan? Tingnan natin. Paano naman? Hindi ko nga alam eh. Sige, try ko lang ah.
Pero may na ako sa word problem eh. Gusto ko nakalagay na, solve na lang eh. 6 to 126. Parang last time tinuro sa akin to ni Sian. Parang minalala ako na tinuro ni Sian sa ganito. Ano ba yung tanong? Wait lang. Ano yung tanong? Sum of all multiples of 6. Ala, S sub ano something. S sub something guys. Ala. So 6 to 126 guys. Oo nga, yung sabi ni ano eh. Ayun yung sabi ni Pini. Kung ano daw yung divisible, ayun yung magiging ano. Yung magiging common difference. Tapos ang hinahanap kasi, ibig sabihin ko natin, alam natin meron tayong a sub 1 that is 6. A sub 1. Divide mo muna yung 126 sa 6. 21. Ano ang sunod? Hindi ko alam, wala pa tayong ang lala ni Sir AJ. 21. Ganun ba yun? I-divide mo muna siya para makuha mo yung ilang terms yung 126. Okay, may bago na naman tayo natutunan guys. So 21 terms daw to. Tama yun. 26. Ganun ba ginagawa? Ganun yung ginagawa doon. Ibig sabihin, pag dinivide mo to by 6, yun na yung last term. Yung end term na siya. Ay, yung a sub n na siya. Ay, mali yata ako. N yata is 21. A sub n is 126. Okay na. Meron ng formula. Given na lahat. Pwede mo na i-solve. Mo formula, di ba? Lagay mo na, i-plug mo na yan dyan, ano. So, magkakaroon ka ng a sub 1, 6 plus 126, ilan yun? 132. 132. Hindi ko ma-mental. Anyways, nagmitan 21 over 2. Then, 6 plus 126. Then ito guys, 21 over 2 pa rin to. Then ito magiging 132. Then divide mo to. Magkakaroon tayo ng 1. Then ito magiging 66. Then multiply mo sila. Hindi ko nga siya alam. Alam ko na lang siya pag may formula ng ganito. Kumbaga nakalagay na yung details. 21 times 66. 20 times 66. Ilan yan? Hindi ako na. Hindi ko magana yung utak. Visit.